Nagsimula ng magpulong ang ilang miyembro ng Liberal Party para magkaroon ng nagkakaisang oposisyon sa 2028. Si Senator Risa Hontiveros handa raw tumakbo mapapresidente o vice-presidente. Nasa frontline ng balitang niya, si Mean Los Baños. Ang unit team ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte kumalas na. Naghahanap naman ngayon ng alas sa 2028 presidential elections ang nagpapalakas sa United Opposition. Pagsisanib puwersa ng Liberal Party, Akbayan at Mamayang Liberal. Siguro naman. mula nung naghati yung unit team nila, I think mas naging stark yung ganyang gap or pagkukulang sa ating pambansang eksena, and mas siguro naramdaman ng ating mga kababayan na baka may iba pang alternatibo. And umaasa ako na pwede kaming magbuo nun at mag-alok nun. Nitong mga nakaraang linggo, kapansin-pansin ang napapadalas na tila reunion ng mga kakamping. Pinag-uusapan na ba nila ang mga magiging pambato nila sa eleksyon? Paliwanag pa ni Senator Hontiveros, hindi pa nila napag-uusapan at hindi pa napagdedesisyonan kung sino mismo ang bubuo ng tandem na mamalukin nila. Pero ang mahalaga daw ngayon, mapagkaisahan nila ang prinsipyo at common values ng liderato na ilalaban nila sa 2028 national elections. Ayon sa senadora, bukas siya sa kahit anong posisyon, mapapresidente man o vice-presidente. I would be willing to take on any task na hiningi ng United Opposition. Yun yung intention o desire ko na lalaban kami sa 2028, na mag-alok sa ating mamamayan ng pinakamalakas at credible na kandidato. Isa rin sa matutunog na posibleng maging pambato ng United Opposition ay walang iba, kundi ang dating Vice President at ngayon Naga City Mayor na si Leni Robredo. Ang tanong, handa ba siyang kumandidatong muli sa pagkapangulo? Natanong ko si Senator Bam Aquino tungkol sa magiging papel ni Robredo sa 2028. Siyempre marami nag-nais na tumakbo siya, but you have to ask her also kung anong plano. Talk about the country, of course, at kung ano yung mahalaga para sa ating bayan. 2 taon pa bago ang 2028 presidential elections. Marami pang pwedeng mangyari at marami pang pwedeng magbago. Ayon kay Senator Bam, ang importante sa ngayon ay nag-uusap-usap na sila at nagtutulungan, hindi lang tungkol sa eleksyon kundi pati tungkol sa mga problema ng bayan. Kailangan talagang magtulungan tayo at hindi lang para sa next election, para ngayon. Mga problema ng bayan ngayon napakatindi. Ito lang hearing natin, nakakalula na yung mga problema sa edukasyon. Huwag na nating hintayin yung next elections bago magtulong-tulungan. Ngayon pa lang magtulungan na tayo para sa Kasong aandar pa in the near future. Nagkakasundo kasi yung mga puso namin, no, in terms of kung ano siguro ang kailangan ng ating bayan moving forward. So yung puso para sa mamamayan at para sa sambayanan, yung matalas na pag-iisip tungkol sa paano solusyonan yung mga problema natin, pati sa ekonomiya, yung katatagan ng loob sa gitna ng maraming hamon. So, habang mas nagkakaisa kami in the coming times, mas nagiging posible ang mas mahigpit pang pagkakaisa, no? Para magalaw namin yung aming mga muscles ng sama-sama. You said before yung United Opposition, magkakaroon ng mga ganong movement or meeting. Ito na ba yun? Magsa-start na ba yung meeting nyo for a United Opposition for 2028? Well, pagpapatuloy nga ito ng matagal ng pag-uusap at siguro pwedeng ituring na pagkikita muli in that direction. Hindi naman kasi kami nagmamadali sa proseso. Ang importante sa amin lalong patibayin yung pundasyon ng pagkakaisa namin para, yun na nga, moving forward, we can put our best foot forward at saka yung best ideas namin forward para sa ating mga kababayan. So this is in preparation for, kasama doon yung preparation for 2028 elections? Well, isa yun sa pinaka-importanting pangyayari sa mga susunod na taon. So it's in that general spirit also. Basta ang importante, sa tingin ko, ay patuloy kaming nag-uusap, patuloy kaming nagkakapalagayan ng loob para at the proper time, pwede rin kaming magdesisyon
ng sama-sama. Sana lang, ma'am. Kino-consider pa ba si former VP Lenny as a frontrunner for the 2028 elections? Hindi importante siguro sa ngayon yung mga pangalan. Ang importante ay, yun na nga, ang puso at isip namin ay nagkakaisa ng mahaba-habang panahon na, and moving forward, magkakaisa kami sa aming pagkilos. Yun yung inaasahan ko. Ma'am, considering na matindi yung batuhan ng mga allegations sa pagitan ng Pangulo at ng Vice Presidente, do you think sa 2028 maghahanap na ng alternatibo ang taong bayan? Siguro naman. mula nung naghati yung unit team nila, I think mas naging stark yung ganyang gap or pagkukulang sa ating pambansang eksena, and mas siguro naramdaman ng ating mga kababayan na baka may iba pang alternatibo. And umaasa ako na pwede kaming magbuo nun at mag-alok nun. So, mas may malaking chance na makonsider ng taong bayan yung opposition. Hindi The ko alam genuine pa kung malaking tsansa na. Pero syempre, mas nagiging pakiramdam namin na responsable kami to try to propose that alternative. Kaya lang, ma'am, si BP Sara, parang sinabi niya, yung impeachment case na ifinal ng akbayan, parang politika lang daw yon dahil nga may plano para sa 2028 yung taga-akbayan. Linawin ko simula pa lang. Siya yung nagbanggit ng pangalan ko kaugnay ng impeachment. Tapos dinugtong pa niya sa eleksyon. Para sa akin, salitang impeachment pa lang, ang klaro na sa isip ko kung ano yung responsibilidad ko. At nilalagay ko na yung sarili ko sa ganyang frame of mind sa posibilidad ng impeachment trial dito. At yan ay walang iba kundi maging senator judge na magtitimbang ng mga ebidensya at batay sa konstitusyon, magdidesisyon or boboto dyan. Wala nang iba. Kaya palagay ko yung pagbanggit sa eleksyon in the same breath, wala sa tamang panahon yan, wala sa lugar yon, and it was really not called for by the question. Ang ganyang ka-importanting constitutional process kasi ng accountability, ang isang impeachment, hindi po dapat binababa nino man sa level lang ng personal motives. So, walang motibong political naman, klaro yung final ng akbayan, na impeachment case. I think any complaint na i-file ng mga mamamayan, and there have been several against both the President and the Vice President, ang pinakamotibo niyan sa puso niyan should be accountability. At ganun ko rin hinahanda yung kalooban ko for us to receive such complaints here in the Senate, pag i-transmit man sila ng House, na ganun, bilang Senator Judge. Ma'am? Ma'am, are you still open to running for president? And napag-usapan po ba yon during the meeting? Hindi yan napag-usapan sa meeting yung mga individual. I remain open, I remain willing, at yung kondisyon ko ay yung tulad nung matagal ko na rin sinasabi, kung piliin ng united opposition. Kasi yun din ang sinasabi ko na rin ng matagal na kailangan ng oposisyon kung lalaban kami sa 2028, at yun yung intensyon o desire ko na lalaban kami sa 2028, na mag-alok sa ating mamamayan ng pinaka-malakas at credible na kandidato. Ma'am, segue lang ako dun sa consultative meeting niyo po kanina. Ma'am, gaano kahalaga na ibaba niyo po sa community, doon sa locality, yung pag-uusap tungkol sa anti-political dynasty bill? I think bago pa nga yung unang public consultation na yun, may sense na kami na napaka-importante nito. Pero talagang naramdaman ko at narinig kanina dun sa unang consultation sa Pasig. Kasi ang daming taong dumalo mula sa maraming iba't ibang samahan, at halos bawat isa may kwento ng ano yung karanasan nila sa political dynasty, ano yung learning nila doon, ano yung impression nila in general sa dynasty. Tapos, bakit nila gustong suportahan ang pagkakaroon ng isang anti-dynasty law o kontra-dinastiya law. So, napakayaman. And nagpapasalamat ako kina Mayor Vico Soto, ang buong munisipyo ng Pasig. Hinost nila kami very graciously sa makasaysayang
paaralan pinangalan kay Gat Jose Rizal. And we ended on a high note dahil binahagi din nila yung kanilang ordinance laban sa political dynasty. So feeling ko naka-pick up kami ng dagdag na shots of inspiration sa unang konsultasyon ngayon. And I'm really looking forward sa iba pang mga konsultasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Opo, pero ano ang epekto, ma'am, sa community? Bakit kailangan mapag-usapan within the community yung something as big as the anti-political dynasty bill? Kailangan nilang pag-usapan dahil ang komunidad ang unang dumadanas both sa kasalukuyang sitwasyon na dynasty-dominated ang politika natin at una rin silang makikinabang dun sa alternatibo na mas bubuksan natin, luluwagan natin yung espasyo ng politika natin para sa buong hanay na ng mga mamamayan. So, yung kasalukuyang nagiging epekto ng dynasties na korupsyon, poor governance, weak transparency and accountability, in principle, dapat mapapalitan yon ng the opposite para sa ikabubuti ng bawat komunidad din.